Ho, 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 ho! Maligayang bati! Maligayang bati sa inyong lahat mga kababayan. Merry Christmas! Isa na namang taon ng ating pagsasama kasama ang mga Duterte at si VP Sara. Salamat po mga kababayan sa hindi ninyo pagbitaw sa inyong suporta sa mga Duterte. Sasamahan natin sila mga kababayan hanggang sa huli. Lalong-lalo na mga kababayan na sa taong ito wala po si Tatay Digong mga kababayan sa Davao. Pero tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ang tradisyon ng mga Duterte mga kababayan na namimigay ng pamasko. 30 to 50,000 people mga kababayan ang nabigyan ng pamasko sa tradisyon ng mga Duterte mga kababayan na gift giving. Hindi po ito ayuda mga kababayan ha, kundi regalo para sa lahat mga kababayan na gustong pumunta. Pati tayo pwede. At hindi kagaya ng estimate mga kababayan ng Marcos administration na 500 lang ang budget sa Pasko. Etong regalo ni na VP Sara Duterte mga kababayan sa mga tao, more or less 50,000 mga kababayan, is nagkakahalaga ng 2,000 pesos each. O diba? Malayong malayo sa 500 na gusto nila mga kababayan. Gayon pa man. Tuloy pa rin ang tradisyon kahit wala dito si Tatay Digong mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Good morning, VP. Fresh Ayan na si VP Sara. kayo, fresh from Asakagitan. Sinalubong ni Braille Montalvo mga kababayan ng News 5. Ang sabi niya, "Good morning VP, saan ka galing?" Fresh from Asakagitan. Fresh from? Saan ka galing VP? Asakagitan. Sa inyong balay. Galing sa bahay nyo, Braille Montalvo ng News 5. Ito talaga si VP Inday, no? Oh, marunong na rin makiride on mga kababayan sa ano? Biroan. Oh, galing sa inyong bahay. Oh, ayan mga kababayan, papasok na si VP Sara. Papasok na. At mga kababayan, oh, tingnan nyo. Kahit mga ordinaryong tao mga kababayan, pinagbibigyan ni VP Inday na makapag-picture sa kanya. Siya pa mismo ang kukuha mga kababayan, selfie. Ayan ang daming tao niyan mga kababayan. Mabilis naman ang bigayan. Wala nang pirma-pirma mga kababayan. Basta pumila ka, bibigyan ka. Pero sa sobrang dami talaga mga kababayan, kilo-kilometro ang pila. Ayaw man ng mga Duterte mga kababayan na pumila sila ng ganyan kataas mga kababayan, kilo-kilometro. Pero no choice mga kababayan, sa dami talaga ng tao. Dati-rati mga kababayan, nung inumpisahan yan decades ago, hindi pa ganyan karami mga kababayan. Pero as years go by, dagsana, libo-libo hanggang umabot ng 50,000. Oh, 50,000. Andyan si Sara. And then mayroon silang programa mga kababayan. Parang bisulan na rin itong Christmas party sa kanila mga kababayan. And then makikita nyo si Sara mga kababayan nakipag-pictorial kahit pa sa mga ordinaryong tao mga kababayan. Hindi kagaya ng ilan na untouchable mga kababayan na magagalit kapag may magpapapicture parang taboy mo ba gamay? Si Bangag, ganyan. Ayan dinumog pa rin si Sara mga kababayan. Narito yung ulat Duterte ngayong taon, tinuloy ng pamilya Duterte ang pamimigay ng Tinuloy pa rin. tradisyon sa Davao City. At live mula sa Davao City nga, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Braille Montalvo. Braille, Merry Christmas. Ayan yung kausap ni Sara kanina mga kababayan na akala natin babae ito pero parang LGBT ata yung mga kababayan. Christmas, kamusta si sitwasyon dyan? Kumusta, Braille? Nikki, Merry Christmas din sa'yo. Patuloy ang pagdating Huwag niyong intrigahin ha, Christmas, Braille. ng mga Davaoenyo dito sa Ancestral House ng pamilya Duterte Ancestral sa Taal House. Street sa Davao City para sa kanilang taunang tradisyon sa pamamahagi ng pamasko. Yan mga kababayan ang bahay ng nanay ni Tatay Digong. Alas 5 kanina. Mabilis mga kababayan ha. Mabilis ang pila. Once na makatanggap mga kababayan, okay na. Walang pirma-pirma, mga mga kababayan, mga tambak, wala na. Ng umaga na magsimula ang pamimigay ng pamasko. Pero umabot pa rin mga kababayan ang pila hanggang sa dulo. Katanggap ang bawat individual ng food packs na may lamang bigas, canned goods, gift certificates at cash. At maganda pa dyan mga kababayan, mayroon pang cash
cash talaga. Tapos mga kababayan, gift certificate na pwede mong ipapalit sa mall mga kababayan ng Ibang grocery. residente kahapon pa ng hapon nagsimulang pumila at dito na rin sinalubong ang Kapaskuhan. Diyan na Hindi lang sinalubong. mga Dabawenyo ang nasa pila, pati na rin ang mga residente sa karatig na lugar, kagaya ng taga Sultan Kudarat at General Santos City. Oo, kaya dumami mga kababayan dahil dinadayo talaga. Kahit sino kasi pwede mga kababayan. Basta pumila ka lang. Natayang Oo. aabot sa higit 40,000 individual ang Oh. makakatanggap ng pamasko. So far, 40,000 na yan mga kababayan na. Habang nag-news pa sila, 40,000 na pala. So mas marami pa yan mga kababayan later on. Nakadeploy naman ang higit 2,000 kapulisan sa lugar para sa seguridad sa pagligid. Tradisyon daw ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tradisyon ni alkalde pa Tatay siya ng Digong. lungsod. Sinimulan na yan ni Tatay Digong mga kababayan. Dekada na ang lumipas. Oh. So wag yung sabihin na mapapansin mga kababayan, gumagawa ng show dahil tatakbo si Sara Duterte sa 2028. No! Years and years before, ganyan na talaga mga kababayan, nagbibigay talaga yan ng pangregalo si Tatay Digong. Sa mga nagtatanong na mga kababayan, saan galing ang pera? Pero ang pera ang mga Duterte mga kababayan, and then siguro mayroon ding mga kaibigan mga kababayan o mga sponsors na willing mga kababayan suportahan itong cause ng mga Duterte. Kagaya lang din sa atin, di ba, kung mayroon tayong cause mga kababayan na gift giving o ganyan, mayroong maambag sa atin o dyan na lang idiretso ng mga kababayan sa mga tao. Pero si Digong ay nagpapasko at magbabagong taon Mag-isa. sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Oh, Kung mag-isa. matatandaan, nahaharap ang dating Pangulo Hoy, sa hudas! crimes against Hudas! Visit talaga itong mga media. Ay, sorry Lord. Christmas Lord. Napapansin niyo mga kababayan, itong media talaga sa bawat news nila mga kababayan, lagi nilang sinasali ang etong kaso ni Tatay Digong na crimes against humanity. Kahit wala pang mga kababayan, koneksyon sa ICC mga kababayan, crimes against humanity. Lagi nilang binabanggit. Lahat ng news, lahat ng outlet, instruction nga sa kanila mga kababayan. Na as if naman hindi natin alam, paulit-ulit. Yan ang kanilang taktika mga kababayan para itatak sa utak ng tao na ang kasinungalingan mga kababayan na lumabag siya sa karapatang pantao, crimes against humanity. Kasinungalingan na inulit-ulit mga kababayan, magiging katotohanan sa utak ng mga gunggong din. humanity kaugnay ng drug war. Ay nako, akla. Kailangan pa talaga isali yan, akla. Bawal daw ang bisita sa ICC. Oh, bawal ang bisita. Mag-isa si Tatay Digong ngayon mga kababayan. Itong ICC, injustice talaga ito mga kababayan. Injustice Criminal Court. Dahil andun na si Kitty mga kababayan, andun lang sa labas talaga. Tay, Merry Christmas tay. Oh, pasigaw na lang mga kababayan si Kitty. Hating gabi. Ayaw papasukin mga kababayan. At sa Christmas Day, whole day mga kababayan, bawal pumasok. Kaya hindi madadalo ng kanyang pamilya si dating Pangulong Bawal! Rodrigo Duterte. Bawal! Ayon yan mismo sa anak niyang si Kitty. Ayon kay Kitty, may sariling selebrasyon ang mga detainees sa loob ng ICC. Tapos yung iba dyan, mga African, mga kababayan na hindi naman nagki-Christmas. Samantala, ang Christmas message naman ni VP Sara Duterte ay sumentro sa mga vulnerable sector. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Tigilan mo niya yung mo ha. Naharap si dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Panira ka ng Pasko, Bril. Ka-FC pa feeling close kay Sara mga kababayan. Alisin nyo na yan. Lagi nyo kinoconnect yan sa lahat ng bagay na walang mga kababayan, connection. Talagang i-input nila mga kababayan yung ganyang mga kataga. Pansinin nyo yan sa media. Basta balita kay Duterte. Laging ganyan. Nikki, inaasahan naman ngayong araw na dadalo dito sa aktibidad si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Samantala, Andun ba si Nikki, Basti? ngayon na mga oras na ito ay paparating na umanaw dito si Vice President Sara Duterte sa Sinabulupong mo nga kanina. aktibidad makisaya rin sa nasabing selebrasyon. In fairness, mga kababayan, nakisaya din si Sara, Dito sa viral na laro, mga kababayan, ngayong Kapaskuhan. Yung Whitney Houston, drum.
Inday! Inday! Ano ba yung lyrics mga kababayan? Inday! Ay! Inday! Inday pa naman? Inday Sara? Oh. Ay! Love! Inday! Ah! Huli ka! Huli! Ay, hindi! Parang nahuli mga kababayan siya. Nahuli. Nahuli ka! Inday! Ay! Oh, tinawag siyang Inday, no? Ay, nako. Basta mga kababayan, may program. Mayroon silang program. At natatandaan natin, last year, mga kababayan, no, andun pa si Tatay Digong. Nakuha natin yung video na maliit lang, mga kababayan. Ang sabi ni Tatay Digong, sa susunod na 3 tayo natin dito, next 3 years, presidente na si Sara. Ganyan karami, ganyan kataas mga kababayan ang pila. Mataas naman. Ilang lanes naman mga kababayan, and then mabilis ang flow. Pero napakarami talaga mga kababayan. Napakaraming tao ang 40,000 noon pa lang mga alas 9. Eto mga kababayan last year. Tay, kumusta ka na Tay Digong? Ito yung last year mga kababayan. Mayroong speech si Tatay Digong dito na parang habilin niya mga kababayan sa atin bago siya pinakulong mga kababayan ng mga Basing baya. Sabi niya baka lang naman. Tugot sa kalangitan. Baka papayag ang kalangitan Tugot sa Ginoo. at papayag ang Diyos. Namo katulong tindog namo rin. Pangatlong tayo namin dito. Ang inyong presidenta. Ang iyong presidente ay si Inday Sara Duterte na. Sigawan na mga tao! Inday. Inday! 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 Kumusta na kaya si Tatay Digong mga kababayan? Kumusta na kaya, Di balik tayo matutupad yan yung sinabi mo na magiging presidente si VP Sara sa 2028 mga kababayan. Inday! 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 Samantala mga kababayan, kumustahin din natin si Attorney Harry Roque dahil malungkot din ang kanyang Pasko mga kababayan. Siya lang pala mag-isa dahil hindi na pala sila magkasama ng kanilang asawa mga kababayan dahil hindi na doon na sa ibang bansa din. Paso na ata ang visa pero si mga kababayan ay nag-apply ng asylum si Attorney. Pilipinas naghahanda para magsimbang gabi at marami sa Pilipinas tapos na magluto para sa Noche Buena. At syempre ngayon ay abalang-abala na ang mga tao para doon sa isang beses lang naman isang taon na inaantay natin na Noche Buena. At alam ko kahit mahirap ngayon ang buhay sa Pilipinas, 1 sa 2 Pilipino nagugutom, isang beses isang taon. Sinisigurado natin na tayo maging maligaya. At ito nga ay sa kapanuhan ng Pasko. Alam niyo, yan talaga ang kakaiba sa Pilipino. Kahit ano pang pagsubok na hinarap, alam naman nila na kahit ano yung pagsubok na yan, 1 taon dapat break muna. At 1 taon dapat maging maligaya, dapat ipagdiwang ang kaarawan ng ating Jesucristo, ng Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa sa lahat. Kaya naman po tayo mga Pilipino, kahit ganong karaming bagyo, kahit ganong karaming pumuputok na bulkan, kahit ganong karaming lindol, alam natin na meron pang bukas, meron Panginoon na sasalba sa atin at meron tayong mas mabuting bukas na haharapin. Alam ko po ngayon na talagang napakahirap, mantakin ninyo, pinakamatinding kagutuman, mas matindi pa sa panahon ng COVID. Napakasama po na ekonomiya, yung ating piso na wala na ng balor. Pagkabat natutuwa naman yung ating mga OFW dahil mas maraming mga peso na napadadala habang bumabagsak ang balor ng piso. Pero sa totoo lang po, ang dami rin mga nasunog sa stock market. Ito po yung mga middle class at upper middle class na talagang nagsusugal sa stock market dahil
pinakamalala na po sa buong mundo yung ating stock market. At para bagang wala tayong aasahan na pag-unlad sa darating na panahon. Pero gaya ng sinabi ko, time out muna dahil nakaugalian naman natin kahit ano pa yan mga problema na hinaharap natin. Isang araw, isang taon, tayo magdidiwang, tayo magiging merry. Naikwento ko na po sa inyo yung kwento ng Christmas tree sa aking likuran. Yan po ay dinala sa akin ng kaibigan natin dito na miyembro ng MAISO, si Ana. 4 na araw pa lang po itong puno nito. Siya po ay hindi naman malaking babae, pero nakita niyo naman po, no, mas mahigit 6 feet itong Christmas tree nito, kasama pa lahat ng bola. Hatak-hatak po niya yan sa tren, doon sa lugar na pinagbilhan niya, at dinala niya sa akin. At nung nakita ko nga po yung Christmas tree na yan, ako'y napaluha kasi wala na sana akong planong mag-Christmas tree. Dahil ito naman po yung pangalawang Pasko na wala na ako sa Pilipinas, malayo sa mahal sa buhay. Alam niyo po, mas matindi yung pagsubok ngayon kasi noong isang taon, habang kami nasa ibang bansa, at least magkasama kami ni Mrs., malungkot din kami kasi wala yung 2 anak namin, hindi namin kasama. Pero ngayon naman po, ang nakikapalit naman ni Mrs., ang kasama ko naman po yung anak kong lalaki na si Happy. At ako naman po talaga yung nagkakalat na kasama ko siya. Pero nung dinala po itong Christmas tree na ito, bigla ako napaluha kasi sabi ko, wala na sana akong plano magdiwang ng Pasko. Tutulugan ko na lang yung Paskong yan at pagising ko, tapos na ang Pasko. Pero na-realize ko na si Ana, isang OFW, nako, malaking sakripisyo pong ginawa niya, hindi lang dahil mahal yung buhay ng Christmas tree, kundi yung hirap ng dinanas niya, nakaladkad niya itong punong ito habang siya ay sumasakay ng tren at naglalakad papunta rito. Kaya sabi ko, hindi naman tama ata na ako'y malulungkot. Ganong napakalaki ng sakripisyo ng ibang mga kababayan natin para lumigaya ako sa panahon ng Pasko. Kaya sinabi ko itong Paskong ito, hindi ako malulungkot. Dahil napakaraming tao, hindi lang si Ana, kundi yung mga kasama pa natin dito sa Dahig, at saka yung aking bisita ngayon, no? Ako si Makabayan at kanyang pamilya, na talaga namang they went out of their way to make sure na hindi tayo makakaramdam ng kalungkutan. Kaya nga, for whatever it's worth, I owe it to people who love us to be merry this Christmas. Hindi po dapat malungkot. At sa totoo naman, kada Pasko, alam natin na dahil nga ang Jesu Cristo ay Panginoon ng pag-asa, tayo tumitingin sa isang mas manigong bagong taon. Well, siyempre, habang nagbabalik tanaw tayo sa buhay politika, sa buhay personal, ayun na nga, no? At least kahit papano, nagpapasalamat tayo na at least Pasko para tayo naman po ay magsaya. Pero siyempre po, inaasahan natin na lalong-lalo na sa buhay politikal natin, na sana nga po darating ang panahon na magkaroon na tayo ng isang leader na tunay na magbibigay solusyon doon sa mga pagsusubok na hinaharap ng bayan. Alam na po natin, wala tayong aasahan dito sa leader neto. Pero naintindihan ko po. Kaya naman tayo hindi gumagalaw para palitan ng leader neto. Pagkamat tayo po 2 beses na nagpalit ang leader na mga walang kwenta, ay dahil kapaskuhan. Time out muna. Saka na natin tutukan yan pagdating ng bagong taon. Gaya ng ginawa natin nung 2 beses na tayo nagsisanto ng mga walang kwentang mga presidente, no? Inantay muna natin ng Pebrero, pinalipas muna natin ang Pasko, pinalipas muna natin ang bagong taon. At kaya nga po ngayon, hindi tayo nag-uusap ng politika, tayo nag-uusap ng mensahe ng pag-asa na dala-dala ng ating Jesu Cristo. Mamaya po, hahabol kami sa simbang gabi dahil huwag natin kalimutan po ang Pasko naman po. Hindi lang yan regalo, hindi lang yan pagkain. Yan po talaga muna ay kabahagi ng ating pananampalataya. Ang Pasko po, isa sa pinakadalawang importanteng na okasyon na kinikilala natin mga Kristiyano. Yung Pasko, kung kailan sinilang, at yung Pasko ng pagkabuhay. Siyempre po, hindi naman magkakaroon ng Pasko ng pagkabuhay kung walang Pasko ng pagsinilangan. At ngayon po, kahit nasaan man kayo, kahit ano man po nagay ninyo sa buhay, kahit kayo nag-iisa, kahit kayo nag-iisip kung anong kalagayan ng inyong mga pamilya sa iba't ibang parte ng daigdig na ngayon po ay nararamdaman ko. At least, alam ninyo
Magkasama man kayo o hindi na inyong mga mahal sa buhay, lahat tayo ngayon, pinakailangan. Magdihaw, magdiwa. Dahil ito po ay araw ng Pasko. Ewan ko ba kung kayo may mga alaalang masaya tungkol sa Pasko. Siyempre po, nagpapasko, naalala rin natin yung ating mga sariling magulang. Ngayon tayo mga magulang na. At siyempre, naalala natin yung mga Paskong nakalipas kung tayo ay minsan ay naging bata rin. Gaya ng mga bata ngayon na talaga namang nagdiriwang ng Pasko, no? Ewan ko kung kayo ay naging mabait at binisita ni Santa Claus. Pero kami po, pagamat kami binisita ni Santa Claus ay palagi nagtatrabaho. Kaya kung ano na lang siguro ang mahatak, yun ang binibigay sa amin. Pero kami naman, hindi naman importante yung regalo. Importante talaga ay hindi gising ng alas 12, kakain ng masarap, at maglalaro kasama yung mga pinsan. Kaya sana nga po, bumalik yung mga panahon na tayo lahat ay kabataan, na talagang kaligayahan natin ay paglalaro at pagkakain ng mga matatamis na dahilan ngayon ay tayo may mga diabetes. No? Pero, yun nga po, may kasabihin doon tayo na sana araw-araw ng ating buhay ay maging Pasko. At sa totoo lang naman po, habang tayo may buhay, tayo may pag-asa. Hindi ko tayo mauubusan ng pag-asa dahil alam natin na meron si Kristo, Panginoon, na nangangalaga sa atin na ibinigay ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa mga pamilya, nakasama mga mahal sa buhay, kakapit ko po hindi mahal sa buhay. Para pang gaya kong malayo at tawag. Remember, God has a reason. And of course, isipin na lang natin, separation will make our love stronger for our loved ones. Well, sabi ko nga po, maging maligaya. So I will stop there and wish everyone a Merry, Merry Christmas.